41% ang average niya. Bagsak na bagsak po yung ratings ni Marcos, no? Lalo na po sa trust and approval ng mga Pilipino. So, ito pong Madriaga ay ipipresent di umano sa April 14 kung matutuloy yung schedule, and then mag-press conference. Yung handlers nito, sila John B. Crimolia, yung sila Martin Tambaloslos, kasi pabalik-balik doon ang hippopotamus ni Romualdez na si Jude Asidri ng tingog ng mga magnanakaw party list. Hinilot niya na yon para makalusot sa mga buwis sa BIR, syempre. At kunwari hindi siya ganon kayaman, ay biglang sumirit sa 3.4 billion pesos. That's a whooping 1,000% increase sa ginawa niya sa kanyang salen. Hinilot at dinoktor pa yon according sa mga experts sa accounting, no? Sa mga certified public accountants, alam nila na hindi po yun totoo. Pero ang tanong, mas mataas pa doon dapat, no? Saan ang galing ang pera mo? Tambaloslos. Paano mo ipaliwanag? No? Bagamat marami kang mga mining companies na ikaw ang nagmamay-ari, ikaw ang beneficial owner, pati sa media, pero hindi naman siguro kapanipaniwala na doon ang galing ang kinita mo. Di ba? Naging 3.4 billion pesos in 3 years. Ibig sabihin, kumikita si Martin ng 1 billion kada taon. Kung hindi ito sa pagnanakaw at pangungurakot, ideklara mo saan ang galing yan. Kasi taxable income yan. So saan ang galing, magkano buwis na binayaran mo? Kung bawat taon kumikita ka pala legitimately, according to you, self-made ka. Ikaw ang nagbuo ng sarili mong kayamanan, really. So, magkano ang binayad mo sa buwis in the last 3 years, bawat taon? Sa BIR, kung 3 billion mahigit ang itinaas ng iyong kayamanan, pagamat alam namin na mas mataas pa dyan, dahil involved ka naman talaga sa pangungurakot at pagnanakaw. Kangaroo court ni Luistro at nila Tambaloslos at nila Marcos na nagsasagawa ng illegal na mini trial dyan sa may Committee on Injustice or Committee of Injustice ng House of Representatives. Tinatawag na nga itong Kangaroo Court, no? Walang karapatan at tungkulin nito na magsagawa ng trial by publicity at mini trial laban kay Vice President Sara Duterte. Kung gusto nila, i-endorse na nila sa plenary, pagbutuhan na nila at iakyat sa Senado, kasi they have already the numbers, eh. Pero bakit gusto pa nilang gumawa ng showdown para sa kanilang mga witnesses, sa mga ipapatawag nila like Trillanes, at itong kapapasok lang na impormasyon like Madriaga? Because the purpose here, alam nila hindi naman yan magtatagumpay, eh. Pagdating sa Senado, madudurog lang yan doon. Ang pinaluktot at walang saysay, mapang-abuso at baluktot na impeachment complaint nila laban kay Vice President Sara Duterte, no? Walang patutunguhan yan, kundi ibabasura lang yan sa Senado. Makakuha man sila siguro the most 6-7 ka senador na boboto na ipako-convict nila si Sara Duterte para ma-remove as Vice President at hindi na po siya makakatakbo kailanman sa anumang public office, including to become a candidate for presidency sa 2028. Yan po ang layunin nila. Pero pagdating sa Senado, malabo. They cannot have that number 16 senators at the least para po hindi na makapagpapatuloy si Sara Duterte na makakatakbo sa Senado. Kaya naman, ngayon pa lang, alam nila dahil talunan yan pagdating sa Senado, itong si Marcos at si Romualdez, the minimum objective is to launch a coordinated and intensified political demolition attack versus the Vice President. Kaya gagawin nila yan na magiging Kangaroo Court, mini trial, trial by publicity para ipahiya at bastusin at tapunan ng putik si Vice President Sara Duterte.
Kaya ito pong breaking information that we receive from the Philippines na si Ramil Madriaga, na tinawag na nga ito na polluted witness. Basura po ito na nakalagay dyan sa may Tagig, sa Camp Bagong Diwa sa may Bikutan, dyan sa may jail, na naharap sa kasong kidnap for ransom. At dati na po itong notorious na hinahabol ng batas ang grupo nito, yung Madriaga Group, nasasangkot sa mga kidnap for ransom operations at iba pang mga illegal na mga organized crime operations. At binanggit niya yan sa isang interview ni dating Philippine National Police Chief General Benji Acorda, na isa sa priority target nila noon nung aktibo pa siya sa PNP leadership bilang Chief of the Philippine National Police. Sinabi ni General Acorda sa interview na itong Ramil Madriaga at ang Madriaga Group ay notorious na mga organized criminal operators focusing on kidnap for ransom, gun running, and gun for hire. No? Yun ang mga trabaho nila. Kaya gagamitin siya, si Madriaga, upang palabasin na kinontrata siya ni Vice President Sara Duterte. Alam na natin yung script. Script po yan ni De Lima at ni Trillanes. Bicoy Part 2 nga yan, di ba? Si Bicoy. Ang totoong narcolist ni Bicoy. Yun pala, Picoy. Ayun, nahuli ang kulukoy na tauhan ni Trillanes na binayaran niya, according to the late Attorney Jude Sabio, at nahuli sa kasong carnapping at multiple murder sa Bicol. No? Itong si Bicoy. The script was identified to be hatched at inilabas, inilunsad ni Trillanes bilang bahagi ng demolition attack niya kay former President Duterte. Alam niyo si Trillanes po, itong sila De Lima, itong sila Hontivirus, itong sila Boy Tartar Lamas, they are so obsessed na pabagsakin ang mga Duterte, lalo na si Pangulong Duterte, si Vice President Sara Duterte. Hindi naman po sila nagtatagumpay at hindi sila magtatagumpay. Even if tinatawag niyang karton president si Pangulong Duterte, dahil mga mascot at karton na lang po nagagamit daw ng mga die-hard Duterte supporters, pero mahal na mahal pa rin po ng mga Pilipino si Pangulong Duterte. In fact, kung magpa-survey ka kung sino ang pinagkakatiwalaan at minamahal na naging leader o magiging leader ng Pilipinas at pamumunuan ang ating bansa mula doon sa mga nakaraang leaders, sigurado pa ako number 1 si Rodrigo Duterte. Si Pangulong Duterte po, yung huling survey last year, bago siya makulong, I think mga January 2025, March kasi siya nakulong, no? March 2025 siya ipinakulong ng illegal at ipinadukot. He was 78% ang kanyang trust rating. Kung pag-uusapan po ang pinagkakatiwalaan na leader ng Pilipinas, mas mataas pa po siya kay Sara Duterte. Sara Duterte, I think, gained 63 or 65%. Rodrigo Duterte, 78%. Si Marcos Jr. during that time, ang kanyang pinakamataas na naabot was only 28%. Malayo, no, mga kababayan. Kaya naman po, ngayon negative na yan si Marcos. Si Romualdez, si Tambaloslos, negative 50, below zero na yan. Si Marcos, negative, ang latest, negative 41% ang average niya. Bagsak na bagsak po yung ratings ni Marcos, no? Lalo na po sa trust and approval ng mga Pilipino. So, ito pong Madriaga ay ipipresent di umano sa April 14 kung matutuloy yung schedule, and then mag-press conference. Yung handlers nito, sila John B. Crimolia, yung sila Martin Tambaloslos, kasi pabalik-balik doon ang hippopotamus ni Romualdez na si Jude Asidri, ng tingog ng mga magnanakaw party list. Tingog party list. Sindikato ni Romualdez yan, Hindi pa siya kontento sa district niya na mga budget na kanilang kinukurakot at buong Pilipinas para party list naman ang ginamit. Kaya ang tawag ng mga netizens, tingog ng mga magnanakaw party list, itong si Jude Hippopotamus Asidri, balik-balik yan doon sa Camp Bagong Diwa sa Bikutan para kausapin yung mga preso doon
na gagamitin nila para mag-corroborate sa testimonya ni itong nakakulong na may kasong kriminal na kidnap or ransom at itinuturo ng PNP noon pa man na leader at namumuno ng organized crime group na Madriaga Group involved sa kidnap for ransom, gun for hire at gun smuggling. Yan po ang gagamitin nila sa April 14. So naka-rehearse na po ito at mukhang hindi na nila pa uuwiin, no? Para maitago nila doon at ma-safe keep nila para kontrolado na doon sa kanilang kangaroo court sa Committee on Justice or Committee of Injustice, no? At ito naman ay malinaw na sanctioned. Pinupunduhan po ito at itinutulak ni Marcos Jr. na mangyari ang ganitong uri ng mga kangaroo court mini trial dyan sa House of Representatives. Sa gitna po ng kagipitan at kahirapan ng sitwasyon, 140 pesos na per liter ang diesel sa Pilipinas at almost 100 na rin mahigit ang gasolina per litro at ang LPG aabot na sa 1,500. Wala pa rin nakikita at nararamdamang aksyon na ginawa na tama si Marcos. At itong mga buhaya at magnanakaw na mga politiko ay nandyan lang sa Kongreso at kung ano-ano ang ginagawa maliban sa pagnanakaw at pandarambong at pangungulimbat sa kabanang bayan kasabwat sa sindikato ni Marcos at ni Romualdez, inaatupag nila itong maruming laro nila sa politika na naglalayong durugin at wasakin nila si Vice President Sara Duterte. Pero nagkakamali po sila, mga kababayan, sapagkat ang taong bayan mulat na eh. Hindi mo na po pwedeng saraduhan ang isip ng mga mamamayan. Alam na po ng mamamayan. Ang diskarte nila, takot na takot sila na magtatagumpay bilang presidente at makakaupo muli ang isang Duterte sa katauhan ni Vice President Sara Duterte na magiging pangulo ng bansa dahil mananagot po sila. May pananagutan at may kaparasahan na mangyayari po laban dito sa kanila. Kaya itong si Marcos, si Romualdez at ang mga tauhan nilang buhayang mga magnanakaw na mga kongresista lalo na ay todo ang kayod para wasakin si Vice President Sara Duterte. Pero alam naman po natin hindi na magtatagumpayan. It will not become successful in Congress. We are very sure about that. The most that they can have is Ping Lacson, Tito Soto, Ontiveros, Pangilinan. Baka pa masama nila si Bam Aquino. Other senators will not play the fire of dirty political demolition game na ginagawa nila laban kay Vice President Sara Duterte. Useless ito, pero ang objective nila minimum, hindi man nila matatanggal sa impeachment na proseso at mapapakonvict si Sara Duterte sa Senado. At least, tinapunan nila ng tonito-niladang putik. Pero natinag ba? 3 taon na nilang ginagawa ito eh. Simula po na magkaroon na ng bitak at biyak sa unit team, walang tigil ang tulutudong gastos nila Marcos at Romualdez, nila Lisa Araneta para sa trolls, mga bayaran na media, mga keyboard zombies, mga bayaran like itong tagapagtahol na si Claire Castro, nirecruit din nila yan eh. At iba pang mga trolls, no. Ang tanging qualification ay magmura, magbardagulan at mangbastos at atakihin ang mga Duterte at tudong gumawa ng kasinungalingang magtatabon-tabon sa krimen ni Marcos at nila Romualdez. Kaya naman po, kailangan nating ibunyag na in their desperate move, pati mga kriminal o naakusahan sa malalalim at seryosong kasong kriminal like Madriaga, polluted witness nga sabi ni Congressman Rufus Rodriguez, walang kabuluhan ang taong ito sapagkat alam natin Bicoy Part 2. Scripted nila Dilima Trillanes, nila John B. Crimolia, nila Romualdez ito. At gusto nga nila itong gawin na parang star witness. Pero hindi yan papasa sa Senado. Eh dyan lang sa kangaroo court po nila yan. At bantayan natin kasi they will have a press conference. But of course, when people are already aware, ang maniniwala lang dyan sa kanila sa polluted witness nila na scripted ito lahat, sila din.
sapagkat buo na ang paniniwala nila na tama ang kanilang kasinungalingan. Yan ang mga syndrome ng naapektuhan ng saltik ng ulo mo, na when you create a bubble of truth and reality sa ibabaw ng pagsisinungaling at mga panloloko, you tend to believe na yung kasinungalingang binuo mo ay yun na ang totoo. Anong tawag dyan? Nag-iilusyon at nag-hallucinate. Yan. So abangan natin itong breaking information na pumasok that Madriaga will be used, no? Of course, bayaran yan, bayad yan. Millions ang ginamit dito. Pati pamilya nito, pati ang mga iba pang criminal group members, pati yung mga ilang pang mga preso, binabayaran po yan hindi ng pera ni Marcos at ni Romualdez. Sila nagbibigay facilitation. Pero yung pagnanakaw na ginawa nila, doon kinuha ang pera. Doon kinukuha ang budget. No? Billions eh. Ang delivery lang ni Saldico kay Marcos at kay Romualdez, hindi bababa sa 56 billion pesos. So, hindi katakataka na ang net worth ni Romualdez sumirit mula sa 350 million declared statement of assets, liabilities, and net worth in just 3 years, naging mahigit 3.4 billion pesos. 1,000% mahigit ang itinaas. Dinoktor pa yun, ha? Hinilot pa para kunwari maliit lang. We believe Saldico really did deliver. Nag-deliver talaga si Saldico ng mahigit 56 billion pesos kay Marcos at kay Romualdez. That's a completed argument already. Kaya nila kayang bayaran po itong mga kagaya ni Madriaga, itong sila Boy Tartar Lamas, sapagkat they live by the principle of money at ill intent, no? Yung mga taong lumalaban at gumagawa ng tama, lumalaban sa katiwalian at korupsyon, yun ang tinatarget nila. Pero yung nagpapatupad at nagsasagawa ng sistematikong pangungurakot, yun ang minamahal nila. That's how it works for these people. Kaya tawag sa kanila mga mercenaryo, bayaran. So si Madriaga is among those political and criminal mercenaries hired by the government. Yes, pundo ng taong bayan ang ginamit mula sa ninakaw na mga proyekto at mga budget na pinalusot nila. Hindi po ito magtatagumpay because when your intention is evil, the result will always be evil. No good will come out of any evil deeds. Ayos? So, bantayan natin kung itutuloy nila ang pagpapalantad kay Madriaga at magpa-press conference si Lola Laila de Lima. Dahil kay speaker may maleta tayo, si Luistro ng Kangaroo Court Committee on Injustice or Committee on Injustice. Kumalat po itong balita sa social media, no, tungkol kay Martin Tambaluslos sa mga pang-aabuso at katarantaduhan niya maliban sa pagiging sangkot na itinuturo ni Saldico at na maraming pang mga witnesses na siya at si Marcos ang mastermind sa malawakan at sistematikong pandarambong at korupsyon. Sa flood control alone, 1.4 trillion pesos po ang nawala. At ang partida nila, according to Saldico, ni Marcos, hindi bababa sa 56 billion pesos or mahigit pa. Kay Saldico pa lang yon, no? At sa flood control pa lang. Ngayon, maliban po dyan, ay nasasangkot din ito sa questionabling SALN, Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth, na kanilang inaakusa kay Vice President Sara Duterte ng mga sindikato at mga mambubudol na mga kawatan na mga magnanakaw na politiko ng mga kongresista na kasabwat ni Romualdez. Hinahanapan nila ng butas ang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth ni Vice President Sara Duterte, ay samantalang sila po ang pasimuno kung paano itago at itabun-tabunan ang sindikato na ginawa nila sa budget na kinabang ng tulo-tudo. At dahil yan kay speaker, kay Martin Tambaluslos, na tinuturo na hari ng Malita Gang. Kung mayroong hari ng Martilyo Gang,
na nang-hold up at nagnanakaw sa mga jewelry store na mga high-end ng milyon-milyon na mga alahas noon. Mayroon din palang hari ng martilyo gang. Hari ng malitagang. Si Tambaluslos at si Marcos. Ano pong kanyang ginawa? Ito po mula doon sa declared Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth na hinilot-hilot para kunwari mababa 3 years ago, nasa 350 million pesos lang. Pero malaki yun napakalaki na yung 350 million pesos. Pero alam natin, hinilot niya na yon para makalusot sa mga buwis sa BIR syempre. At kunwari hindi siya ganon kayaman, ay biglang sumirit sa 3.4 billion pesos. That's a whooping 1,000% increase sa ginawa niya sa kanyang SALN. Hinilot at dinoktor pa yon according sa mga experts sa accounting, sa mga certified public accountants. Alam nila na hindi po yun totoo. Pero ang tanong, mas mataas pa doon dapat, saan ang galing ang pera mo, Tambaluslos? Paano mo ipaliwanag? Bagamat marami kang mga mining companies na ikaw ang nagmamay-ari, ikaw ang beneficial owner, pati sa media, pero hindi naman siguro kapanipaniwala na doon ang galing ang kinita mo. Di ba? Naging 3.4 billion pesos in 3 years. Ibig sabihin, kumikita si Martin ng 1 billion kada taon. Kung hindi ito sa pagnanakaw at pangungurakot, ideklara mo saan ang galing yan. Kasi taxable income yan. So saan ang galing, magkano buwis na binayaran mo? Kung bawat taon kumikita ka pala legitimately, according to you, self-made ka. Ikaw ang nagbuo ng sarili mong kayamanan, really. So, magkano ang binayad mo sa buwis in the last 3 years, bawat taon? Sa BIR, kung 3 billion mahigit ang itinaas ng iyong kayamanan, pagamat alam namin na mas mataas pa dyan, dahil involved ka naman talaga sa pangungurakot at pagnanakaw, according to several witnesses, kagaya ng mga pagbabanggit at pagtukoy sa iyo ni Ginoong Saldico, ang tanong ng mga mamamayan, magkano ang buwis na binayaran mo kung gusto mong palabasin na ito ay mula sa pinaghirapan mo, legitimate income. So kung i-average mo, Martin Romualdez earned 1 billion mahigit kada taon in the last 3 years na naupo sila ni Marcos sa kapangyarihan. If that would be your projection, which alam namin sinungaling yan, ipakita mo nga ang iyong tax payment receipts. Magkano binayaran mo kung nag-income ka ng 1 billion, bagamat alam namin sa flood control sindikato operations lamang, 56 billion sabi ni Saldico ang na-deliver niya sa iyo at kay Marcos. So kung equally shared yon, sa flood control pa lang ni Saldico na diskarte at racket nyo sa kasindikatuan sa pagnanakaw sa flood control, na karamihan ginawa nyong ghost flood control projects. May flood control, walang proyekto, may pundo. 4.28 billion kung equally shared yung 56 billion. 1.4 trillion po ang nawala na pundo sa flood control in the 3 years ni Marcos at Romualdez. Doon ba yun galing? Kung doon yun galing, balik mo yun at magpapakulong ka ng voluntaryo. Pero kung hindi, dahil sabi mo, dito sa declared statement of assets, liabilities, and net worth mo, ay hindi ka nagnanakaw, so magkano binayaran mong buwis sa BIR? Di po ba? Hindi ako maniniwala na nagbabayad ka ng 100 million na buwis sa BIR. Ikaw pa, utak ka ng sindikato Kung si Attorney Bing Guanzon pa, Martin Luther. Imbis na Luther ang tawag ni Attorney Bing Guanzon kay Martin Tambaluslos. So ngayon, ipaliwanag mo, paano mo balansihin ang tax payments mo versus 3 billion pesos na kinita mo according sa iyo, legitimate income yan. Sige nga, ipakita mo ang actual tax payment receipts mo. Dapat kung totoong walang kinikilingan, itong tinatawag ni Attorney Topacio na tuta na ombudsman na si Rimulya, brad yan ni Rimulya sa fraternity na Upsilon sa UP si Romualdez. Kaya hindi totoo po na ang UP rebelde at mga komunista lang at mga terorista ang nanggagaling doon.
Doon din po nanggagaling ang mga kawatan at mga gahaman at mga bulok na politiko. Sa UP din po nanggagaling. Kagaya ni Romualdez, nila Rimulya, ng tatay ni Marcos Sr., ni Marcos Jr. na ang diktador ni si Marcos Sr. So ang UP po ay very strange breeding ground yan na mga extremes, terorista, komunista, pati ang mga kawatan at pinaka sagadsarin o mga rabid plunderers and abusers of power and corrupt politicians. Sa UP din marami nang galing din. Kagaya nito nila Tambaluslos at nila Rimulya. So kung patas at matino sana ang ombudsman at hindi kagaya ni Rimulya, kaagad po dapat ito inimbestigahan na si Romualdez for unexplained wealth, no? Sapagkat hindi tumutugma sa kanyang tax receipt payment ang mga income na pumapasok sa kanya taon-taon versus doon sa declared statement of assets, liabilities, and net worth, no? Pero dahil bulok din ang ombudsman, kasabwat din niya ni Marcos sa pagtatabon-tabon at pagtatakip-takip sa katarantaduhan, libreng-libre si Romualdez. Pero one thing is sure, yung inaakusa nila kay Sara Duterte, wala silang mahawakang totoo at makatarungan at solido na ebidensya, and yet they argue na nangungurakot si Sara Duterte, may unexplained wealth siya. 28% lang ang itinaas po ng SALN o Statement of Assets and Liabilities and Net Worth ni Sara Duterte. Kay Martin Tambaluslos, 1,000%. Kay Marcos Jr., ganun din po, mahigit 400% ang itinaas di umano ng kanyang income at Statement of Assets and Liabilities. Pero itong si Marcos, in behalf of his family, hindi po nagbabayad ng 203 billion pesos na buwis na utang nila sa tinatawag na estate taxes. Sa mga pinamana sa kanila, may finality of ruling na yan sa Supreme Court, in-appeal tapos in-uphold ng Supreme Court pa rin. Ang final decision, magbabayad dapat sila ng 203 billion pesos sa estate tax. Hindi nagbabayad, swindler sindikato talaga itong pamilya ni Marcos, lalo na itong si Bongbong Marcos Jr. Kagaya sa pinsan po niya, hindi rin may paliwanag ang mga kayamanan na kanilang kinamkam na hindi man na lahat ni single centavo. Pakatandaan mo, Bongbong Marcos Jr., Martin Tambaluslos, iiwan nyo lahat yan dito sa lupa. At mabubulok ang katawang lupa ninyo at ni isang singkong duling sa mga itinuturong pinagnakawan at pinagkakitaan nyo sa pagiging gahaman at kurakot nyo. Maiiwan yan sa lupa, hindi nyo madadala lahat. Pero ang epekto at konsekwensya ng inyong mga malawakang pagnanakaw na sindikato sa gobyerno at sa kaban ng bayan laban sa mamamayan, mananatili yan sa kasaysayan. Tsak na yan ang magaganap. So this is a very serious question. Bakit hindi iniimbestigahan itong nagpapakilalang ombudsman na si Boying Rimulya kung hindi po siya tuta at kasabwat ni Marcos at Romualdez sa katarantaduhan sa gobyerno? Start an investigation. Solid na si Martin Tambaluslos ay nasasangkot sa unexplained wealth. Sigurado tayo dyan. At pati na sa malawakang korupsyon na itinuturo na ang operation si Saldico, nila Kimbo, nila Dong Gonzales, nitong gang of 6+4, yung top na mga contractors at mga operators nila sa pagbebenta at pamimera sa mga proyekto sa infrastructure. Si Tambaluslos po ang may kumpas dyan. At nagre-remit din sila kay Marcos para sanction ni Marcos at ng kanyang asawa dahil pinakikinabangan nila ang pagsindikato nila sa gobyerno. That is the reality and that is the truth. So, mga kababayan, marapat lamang nabigyan natin ito ng pansin sapagkat isa pa sa sindikato niya, pati attendance, sinisindikato niya. Sabi ni Congressman Toby Chanco sa social media ko nakita, sa Facebook at sa mga YouTube, sa mga interview niya, si Martin Romualdez po, hindi pumapasok yan. Hindi nagpapakita doon sa kapulungan ng House of Representatives, pero may attendance, perfect, present. Siguro ang hippopotamus niya nag-check-in, si Jude Asidri, no?
Yun ang attack hippopotamus, no? Kung si Abante, sabi ni Congressman Toby Chanco, attack crocodile yan ni Tambaluslos. Si Jude Asidri, attack hippopotamus ni Romualdez, no? Yun, most likely, dinadaya niya rin ang attendance niya, sabi ni Congressman Toby Chanco. Kung pati sa attendance, mandaraya at palusot itong kulukoy na Romualdez, what would you expect him to be pagdating sa bilyon-bilyon na pera ng mga mamamayan, na kung makapamudmud siya, akala niya pera niya. No, tarantado talaga. Nung panahon na hindi pa to sumasabog ang iskandalo ng pangungurakot at pandarambong nila ng pinsan niyang si Marcos Jr., very hambog ito si Romualdez na akala mo namumudmud ng pera. Yun nga, sabi ni, dahil kay speaker, may maleta tayo. Dahil kay speaker. Itong si Buaya Luistro, no, yung leader ng Kangaroo Court at ng Committee on Injustice ng House of Representatives. Ayan, yun. So, sagutin mo ito, bakit ka nagiging present, Tambaluslos, sa mga kapulungan at mga sesyon na wala ka naman, hindi ka nag-a-attend. Pandaraya din yan, no? Dapat tanggalin na, sa bagay, kahit hindi niya kunin ang sweldo niya dyan, tiba-tiba na to sa binilyon-bilyon, tunito-nila na mali-maletang pera na idiniliber sa kanila kay Saldico pa lang. Wala pa yung kina Henry Alcantara at kina Yusek Bernardo. Yung kina Ulay Bar, yung kina Adrian Bersamin. So malinaw that Martin Tambaluslos lives the life of a big-time syndicate in government. Malaking sindikato ang uri ng pamumuhay ni Romualdez sa gobyerno, the way these things are being revealed now. Pandaraya sa salin, hindi may paliwanag ang kayamanan, hindi tumutugma sa tax receipts at sa kanyang income, at ito pang malala, pati ultimo attendance niya, dinadaya niya dyan sa House of Representatives. May katapusan din po ito sa ang kanilang mga pagpapasasa sa pagiging gahaman, abusado sa poder at abusado sa pundo, at akala nila walang katapusan na pagnanakaw at walang kabayaran na krimen na ginawa nila sa mamamayang Pilipino. Hindi po mangyayari na walang kabayaran yan. Kaya gustong-gusto ni Martin Tambaluslos at ni Marcos na itulak na pwede pa lang ay mapatanggal at hindi na makakatakbo si Vice President Sara Duterte. Kaya nila pinipilit ang impeachment. Mukhang hindi magko-cooperate ang Senado. Nasa 6 hanggang 7 senador lang yata ang pwede nilang mapilit, masuhulan at mabili para magboto ng conviction against Sara Duterte para makonvict siya sa impeachment court, with which they need 16 senators. Malabo. Kaya dyan na lang sila bumabalik sa Kangaroo Court, ipipresent nila ang polluted criminal witness nila according to Congressman Rufus Rodriguez, no? Itong si Madriaga, and we have received information na sila Romualdez at sila Marcos na rin po nagpag-go signal na i-present na si Madriaga sa April 14 or sa kalagitnaan ng Abril. At siyempre, ang handlers niyan, yung mga mercenaryo o bayaran ng mga operator ni Marcos at Romualdez to attack the Duterte at mag-cover up sa krimen nila Romualdez at Marcos. Sila Trillanes, sila De Lima, sila Hontiveros. Yan po ang mga operator sa likod. At si John B. Crimolia at sila Asedre sa likod nitong polluted, criminally detained or criminally charged as detained itong si Madriaga. Abangan po natin ang kwento ng magic ni Romualdez. Minamagic niya na ang pera ng bayan upang dambungin at durubuhin at kulimbatin. Minamagic pa niya pati ang attendance niya. May paniningil din at may araw ng paghuhukom at kabayaran at kaparusahan para sa kagaya ni Tambaluslos at nila Marcos Jr. at mga kasabwat nila.